nag-audition ako sa Dance Entertainment. Pero before that, nag-audition ako sa Ang TV. Hindi ako pumasa. Hindi ako pumasa. For, Two-time best actress ka na pala. 4. Apat? Huling Birhen sa Lupa. Parang nilalagay, So, paano mo? nilalagay ko yung anong sarili isipin ko. mo? Isipin ko, kunwari, ako si Pinggoy. Big part kasi si Miss Ara sa Wow. success ng Forma. Kaya, yan. Welcome to Forma. Ito si Pinggoy Vera Perez again, ha. Ito, bisita natin ngayon. Isang veteran actress to. At ngayon, nagbabalik, super sexy to. Miss Ara Mina. Miss Ara, kwento mo naman sa amin kung paano ka nagsimula sa showbiz. Well, alam mo naman yan kasi Yeah. 14 years old pa lang ako, magkakilala na tayo. Mm. So, nag-audition ako sa Dance Entertainment. Pero before that, nag-audition ako sa Ang TV. Hindi ako pumasa. Hindi ako pumasa. Nahimatay pa ako kasi sa sobrang dami, nakapila. And then, So, pagising ko, nasa loob na ako ng studio. Ginigising ako ni Direk Johnny Manahan. Are you okay? Are you okay? So, syempre, itsura ko nun. Wala naman akong dalang pang retouch. Hindi pa ako ganun ka alaga nung araw. So, walang tawag. So, nagkaroon ako ng chance nung nabalitaan ko may audition sa Dance Entertainment. And naging malaking din, after ko mapasa doon. Pero ilang beses ako pabalik-balik eh. Siguro isang buwan, every week, pinababalik ako ni Tita Carms. Tita Carms. Ayan. Napasa rin naman ako. Parang tinitignan nila kung determined ka talaga, kung persistent ka. Kasi yung ibang mga kasabay ko, hindi na bumalik. And then, I met Tita Lilibet. Oh, yeah. That's why na-meet ko kayo. Tapos sabay kami ni Lander pumasok ng Viva. Yun, mga at the age of 15. Yun, magkasabay kami, nag-sign sa Viva. Tapos ikaw mahihain ka pa pag pupunta ako sa Sampaguite. Hanggang ngayon, mahihain pa rin naman ako. Oo nga, mahihain ka pa rin. Ano yung first big break? Masasabi mo talaga na talagang, I made it. Syempre nung nagbida ako, mga Sexy Days era, yung Maldita, Jewel Films yun eh. Kahit nakakontract ako sa Regal nun. Pero breakthrough talaga. Mano po, ang pinaka masasabi Acclaim. kong yung na ako, tinanggap na ako sa actress. Nanalo ka nun, di ba? Oo, kasi dahil nanalo akong best actress doon. Kasi syempre nung nagpapasexy ka, Diba? parang okay, sexy lang. Parang entry mo sa ano. Tapos doon na nag-start yung mga magagandang roles after Mano po. 2002 yun. 2003, nanalo ulit akong best actress. Two-time best actress ka na pala. 4. Apat? Huling Birhen sa Lupa. 3 yung nakuha akong best actress sa Huling Birhen sa Lupa. FAMAS, Star Awards, Manila Film Festival. Tapos yung Mano po sa Metro Manila Film Festival. Sa mga, ano mabibigay mong payo sa mga nag-uumpisa pa lang na sa showbiz? Honestly, iba na kasi ang training ngayon sa training before. Lalo na with the social media. Yung iba kasi mag-viral lang sa social media, sikat na siya. Samantalang nung time namin, kailangan malagay ka sa dyaryo, kailangan lumabas ka sa TV, kailangan lumabas ka sa movie para makilala ka. And malaking bagay yung newspaper. Lalo na pag nakabandera ka sa, di ba, yung mga naglalako ng mga Abante, tabloid. Pag na front page ka, sikat ka. Iba yung fulfillment ng pag nakilala ka nung time noon kesa yung ngayon. Kasi pag nag-viral ka, yes, sisikat ka. Pero parang, ang bilis ng span na ngayon, ikaw yung nasa limelight, ikaw yung favorite. Tapos, may bago nag-viral, siya naman ang favorite.
Mas mahirap ang nakuha. Eto instant sikat eh. Kasi ngayon, social media kasi na-amplify eh. Oo, ang social media ang bilis magpalit. Siyempre, nung araw wala namang Instagram, walang Yeah. Facebook. Ang dami-dami ng mga social media, di ba? Ngayon may thread na, may... Katulad sa aming mga datihan, like, datihan talaga. yung mga datihan. Aminado naman ako, tulad sa amin ni Joko at ni Lander, kailangan namin mag-adapt din sa social media para ma-update yung mga tao, para makilala ka ng mga Gen Zs. In fairness nagkaroon ako ng supporters na mga 15 years old Meron akong Aranatics. Yung mga Aranatics ko, mga Gen Zs yun. Kung may dream role ka na tingin mo, makakuha ka ulit ng Best Actress. Ano ang dream role mo? Well, lagi ko naman sinasabi to na hindi ko pa nagagawa yung parang multi-personality or may schizophrenia, ganon. Yun, gusto kong gawin yun. Ako, kayang-kaya ko. Hindi, kasi very challenging dahil paano mo i-act yun, di ba? Siyempre, magre-research ka dyan. Pag-aaralan mo talaga. So, curious ako. Ngayon kasi, hindi na tumatalab sa akin yung, di ba dati pag iyakan scene, kunwari isipin ko lang, naghiwalay kami ng boyfriend ko or iiyak na ako, di ba? Pero ngayon, syempre naka-move on ka na sa lahat ng mga experiences mo. Hindi na siya tumatalab eh. So, ang ginagawa ko na ngayon, ina-adapt ko na mismo yung character. Parang nilalagay, So, paano mo? nilalagay ko yung anong sarili isipin ko. mo? Isipin ko, kunwari, ako si Pinggoy. Oo. Yeah. Oo. Mayaman ako. Ganyan. Yung gano'n, i-apply ko na, kunwari, yun, yung character na yun. Jack Nicholson ang... Jack Nicholson. Di ba siya yung magaling doon? Yung mga parang siya? Oo, galing. Anong tingin mo, bakit ka matagal yung mo sa showbiz? Hindi ka nawawala sa eksena. Wala ka lang konti, pabalik ka. Nire-reinvent mo yung sarili mo for paulit-ulit. Kasi Bigla nasa atin naman talaga yun eh, kung gusto mo mawala sa showbiz. Sabagay. Diba? Kung kasi yung iba parang napapagod na, ayoko magtrabaho. Ako kasi ever since workaholic ako eh. Kuratsa, babaeng walang pahinga. Aside sa passion, I treasure, kasi di ba nag-start sa passion, hanggang sa nagka-work ka, na yung ang sarap ng pakiramdam na na-achieve mo yung dream mo, yung goal mo. So, na-achieve mo, alagaan mo, ingatan mo, kasi nung araw, yan ang dinidream mo makarating dyan. Yes. Diba? So, ingatan mo siya. So yun, makinig kayo Diba? Sa mga bagong nag-artista pa lang or bagong mga vlogger na sumisikat ngayon, hindi nila alam kung paano i-handle yung Yung fame? Yeah. Yung kumbaga, na-overwhelm sila. Parang hindi nila naalagaan. Ako kasi hindi ko nilalagay yung sarili ko na sikat ako, gano'n. Hindi, kasi pag nilagay mo sa utak mo yan at hindi ka na sikat ngayon, medyo doon ka magkakaroon ng depression. Meron akong kilala. I will not mention names. Blind item yan, ha? Blind item to, di ba? Sabi sa akin, sikat pa ba ako? Kilala pa ba ako? Gumano siya, tas parang down na down siya kasi wala siyang work. So, dapat hindi natin ilagay sa utak natin na sikat ka. Dapat kahit sikat ka na, parang ang nasa isip mo pa rin, you're trying to achieve the pa rin, parang hindi ako sikat, kailangan may ma-achieve pa ako. Kailangan, di ba pag meron tayong goal at hindi tayo sikat, mas masipag. Kaso pag yung iba na-reach na yung goal, tamad na Tumitigil sila. Di ba? Parang Tama? tingin ko rin siya sa gratitude nandiyan ka sa sitwasyon na pinapaginipan mo lang dati. Biglang nandiyan ka na sitwasyon, bigla ka nang gustong pa more. Yan ang nagiging yung iba kasi nadadala nila yung kasikatan Dapat, pag off-cam, normal ka na. Be who you are talaga.
Kaya ikaw nga hindi ka nagbago eh. Nox. Oo, totoo. Kasi Thank mula you. dati, hindi ka nagbago. Isa si Ma'am Ara sa pinaka mabait na artista na kilala ko. Oh, thank you. Ayun. Sa business naman tayo. Wow. Kasi marami kang ginawang business eh, di ba? Ay, nako. Oo. Ano rin ako sa business, try and try until you Yeah. succeed. Ano yung first business mo, ma'am, na talaga? Ara and Heidi Video House. Sa Santolan, sa bahay namin sa Pasig. Yeah. So, Di ba nauso yung mga Aka Video, Viva Video, yeah. Yung mga yung rentals, rentals, video no? rentals. So, So, yung cousin ko kasi nag-franchise ng Aka Video yata before. Nag-migrate na siya. naiwan yung mga VHS. Sabi niya, bilhin ko na lang daw yung mga items niya. Syempre, may mga royalty yan di ba? So, binili ko lahat. Nagtayo na lang ako ng sarili kong pangalan. Ara and Heidi. Si Heidi, yung sister mo. kong isa. So, tumagal din yun ng mga 1 year. Amin naman yung lot. So, hindi. Kaso, doon na uso yung pirated. Yeah. Senator Bong pa yung sa OMB nun Ah. Yung nag-ano pa sila, may sinusugod-sugod sila, nire-raid nila. Kaya nung nauso na yung pirated, humina na yung rentals. Yeah. So, Siyempre, magkano lang yung 30 pesos? 10 30 pesos, pesos? 50 pesos. Actually, 50 pesos. Mga 30 to Diba? 50. Pagka sale na, di ba? 3 for 100. Oo. Ganun. Naubos yung mga VHS, yung mga nagre-renta ka ng Yun mga ang laser pinakauna disc. kong ganun. business. Oo. After that, nag-ano na ako sa food business. Hazelberry na din. Hindi. Hindi pa. Yung Italian restaurant. Nagkaroon pa kasi ako ng modeling agency. Di ba? Saan ka pa? Ayun. So, yung modeling agency 4 years yun. Yung Italian, So talaga okay yung modeling mga 4 agency. years. Medyo gumanda Okay na. siya. Okay siya. Kasi kami nagsusupply ng mga talent sa commercials. Yeah. Pero, ang problem doon, kailangan Fresh. malaman ng bulsa mo. Dahil merong mga companies, saksakang tagal magbayad. Inaabot ng 1 taon. Yung mga big companies to hindi na ako magme-mention. So, Kailangan yung PC mo talaga nga, kailangan ikaw ang mag-aabono sa mga talents. Siyempre, kasi ikaw yung... they're expecting their talent fees. They're not expecting to pay you after a year. Yeah. Yung last na business mo. Yung Hazelberry. But I also have Ara Secret. Yeah. Beauty products. Ay, bago nga pala. Yes. Ano na yun, matagal na, nag-revamp lang ako. So, abangan nyo po yun. Yung Kakafollow ko lang. Ara Secret. And Ara Colors, meron akong lipstick na anniversary edition. Tapos next naman natin sa fitness. Ma'am Ara, siyempre, lahat ng tao naman talaga gusto malaman eh. Paano ka ba nagbalik alindog? Doc Angeles helped me. I started November 2019. 2019 pa? Yes, oo. So, after ko mag-lose ng 35 pounds ng 2020, mid-year ng 2020, minentain ko na siya. Last year, bumalik lang ako ulit sa kanya. And overall, ang na-lose ko 55 pounds. Wow. Yeah. So, parang once in a while, sinecheck lang yung weight ko. And nasanay na yung yung body ko. And then, yun nga, soon, I will reveal my another secret. Yeah. Oo. Kaya Ara Secret eh. Oo. Yan, abangan nila yon. But, yun nga, malaking tulong sa akin si Doc Angeles. Kaya nga sabi Kailangan ko, pumunta. Oo nga. Pag makita niyo ako ilang beses ko na Baka- nilaya. Baka hindi niyo makilala si Pinggoy. hindi niyo makilala in 6 months. Oo. Pero, papapayatin natin to siya. Ayan. Doc Angeles pagdating mo galing vacation mo. Oo. Ano naman tayo ba sa medyo personal life? As a mom. I'm a type of mom na hindi strict.
hindi rin naman ako yung masasabi kong super duper hands-on na yung everyday gigising because of my work. Kasi I'm a working mom. For a time, naging single mom ako. So, I need to work. So, hindi ko siya, meron ako mga support system. Yan sila Ate Ides. And then din sila Osel. Andyan yung family ko. So, even Jan Marini helped me and her daughter pag chino-tutor din nila yung anak ko. Kasi minsan nasa work ako eh. So, sila yung nag-guide. Mga ninang ng anak ko yung nag-guide. So, pero nung baby siya, breastfeed ako for a year and 2 months. Ang tagal nun. Yeah, tapos 5 months siya nun, nag-taping na ako. Alam mo yung taping ako, nagpa-pump ako, tapos pinapadala ko sa sa bahay. And then minsan naman, pag hindi naman ganun kalayo, sinasama ko yung baby ko sa taping. Ganon. Para, wala. Minsan nga nakakaano nga dahil, ganun, uy, basa yung damit mo. So, mag-shoot na ako, basa yung blouse ko. So, ganon, na-experience ko yun. Ayun, Miss Ara, about naman as yung blended family, diba? How do you handle it? Kasi marami sa Philippines ngayon, blended family. Tsaka nowadays, hindi naman din kasalanan ng mga anak yung mga nangyari sa parents. Yes. Kaya better na huwag na rin magsabi ng mga hurtful words na ang hirap bawiin pag naging okay na kayo. Ang dami ko kasing ginawa this past few years. Diba, may kinasal ako, tapos tumakbo ko, tapos may showbiz pa. So ngayon, parang ina-align ko siya.